Sa nagbabalik ang unang balita, magsisimula na rin ang klase sa ilang kolehiyo sa Intramuros, sa Maynila at may live report po si Maria Ausente. Maria. Igan, magandang umaga. Handang-handa na nga ang tatlong university sa loob ng Intramuros na magkakatabi para sa pagbubukas ng klase sa kolehiyo ngayong araw dito sa Maynila. Sa Mapua Institute of Technology Main Campus sa Intramuros, 7:30 ng umaga ang schedule na first subject. Pero mga alas 6:40 pa lamang daw ng umaga bumubuhos na ang mga estudyante. Pero dahil daanan din ang harap ng Mapua ng ibang sasakyan papunta sa iba pang building sa loob ng Intramuros, lalo na yung papuntang immigration, istrikto ang mga guards sa pagpili lamang ng mga sasakyang pwedeng pumasok at magpark sa loob ng campus. Yun lamang may mga university-issued stickers ang makakapasok. Ang katabi naman itong Lyceum of the Philippines University, June 15 pa daw o nitong darating pa na Miyerkules magbubukas ng klase. Samantalang ang Colegio de San Juan de Letran naman, June 6 pa o nung isang linggo pa nagbukas ng klase. Dahil Lunes ngayon, Igan, inaasahan naman talagang bubuhos na ang mga tao at sasakyan papasok sa Intramuros dahil nga rin balik sa regular working day ngayong araw. Igan? Maraming salamat, Maria Ausente. Nagulat po live mula sa Maynila. Pangulong Noynoy Aquino pinanguna ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Pinagdiriwang din ang Independence Day sa iba pang panig ng bansa. Narito ang report. Sa isang minutong sabay-sabay na busina ng mga barko, nagsimula ang paggunita sa Araw ng Kalayaan sa Pier 13 sa Maynila. Pinangunahan ito ng Philippine Coast Guard at sinabayan ng mga pribado at pampasaherong barko. Ang ilang simbahan, nagpatunog naman ng kampana. Sa 21 gun salute naman nagsimula ang programa sa Luneta. Dinaluhan ito ng ilang opisyal ng gobyerno na nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Nagtapos ang programa sa pagpapasinaya sa estatwang tinawag na ang Bagong Pinoy. Military honors naman ang sumalubong kay Pangulong Aquino sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Nag-alay siya ng bulaklak sa puntod ni dating General Emilio Aguinaldo. Nagsaboy naman ng mga puting bulaklak ang ilang sundalo mula sa isang helicopter. Sinundan ito ng 3 putok na tinatawag na Volley of Fire. At pagtataas ng watawat. Kahit malaya na ang bansa, nasa giyera pa rin daw ito kontra kahirapan. Gusto nating bawasan ang 4 na milyong pamilyang Pilipinong inaabot ng gutom kada araw. Kaya't binawasan din natin ang mga kontratang binubukulan sa LLDA, sa DPWH at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Ang mga nasa probinsya, iba't iba naman ang paraan ng paggunita sa Araw ng Kalayaan. Sa Tarlac City, dinisenyo ang isang giant pizza sa Philippine flag. 24 na talampakan ang haba nito at 18 talampakan ng lapad. Kaya raw nitong busugin ang 4,000 tao. Sa Bulacan, dinaluhan ni House Speaker Sonny Belmonte ang pagtataas ng watawat sa Barsawin Church at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Emilio Aguinaldo. Kahit umuulan, tinuloy ng mga Zamboangueño ang pagtataas ng isang higanteng watawat at pagpapalipad ng mga lobong may mga kulay ng pambansang watawat. Sa isa namang interpretative dance, binalikan ng mga taga-Coronadal ang ilang bahagi ng ating kasaysayan. Kabilang na ang himagsikan, pagpatay kay Jose Rizal at pagdeklara ng kalayaan noong 1898. Ang ilang taga-Ilagan Isabela hinandugan ng mga titulo ng lupa, simbolo ng kalayaan nila sa kahirapan ng pagsasaka ng lupang di kanila. Kasabay nito, nagwagayway ng mga watawat ang mga residente sa mga pangunahing kalsada. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Iba't ibang bersyon ng adobo ang tampok sa Adobo Olympics Cook Fest na itinaon sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. At narito po ang report ni Sita Tabayan o Katat Tabayan. Isa sa mga pagkaing tatak Pinoy ay ang adobo. Ang mga sangkap nitong suka, toyo, paminta at dahong laurel, madaling mahanap dito sa Pilipinas. Iba yung adobo ng Bicol, iba yung adobo ng Baler, iba yung adobo ng Ifugao, iba yung adobo ng Mindanao, pero isa lang ang word, adobo. Tapos so nakikita natin yung iba-ibang style but the same cooking method.
Pero sa Adobo Olympics Cook Fest na isinabay sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan, may mga sumubok na haluan ng adobo ng iba't ibang sangkap tulad ng burnt nyog, lambanog at goose liver. May isang grupo namang ang ginawang partner ng adobo ay hindi kanin kundi garlic puto. Ayon sa dating executive chef ng Malacanang na si Babes Austria, ang adobo ay isa raw sa mga paboritong putahe ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang bayaning si Emilio Jacinto, ang paborito naman daw ay adobong puti na hindi nilalagyan ng toyo. Ang aking niluluto ay hindi banyaga. And isa sa mga niluluto ko na hindi mawawala ay adobo. At yan ay natikman ni Hillary Clinton, ni Tony Blair. They're dying for adobo. Ang adobo, hindi lang patok sa panlasang Pinoy. Ang sarap nito, tumatatak sa kahit sino saan man sa mundo. Para sa unang balita, Katatibayan reporting. Mahigit 100 bahay sa Romania lubog sa baha. At dahil tuloy-tuloy ang pag-ulan, sa pilitan ng inilikas ang may 250 residente sa lugar. Sa tindi ng baha, maraming bahay ang nawasak. Wala ring ilaw sa lugar dahil sa mga tumumbang poste ng kuryente. Nabunot din po ang maraming puno at nasira maging ang ilang tulay at kalsada. Noong 2010, mahigit 20 tao ang namatay sa Romania dahil sa matinding pagbaha. Biyahe ng mga eroplano sa Australia at New Zealand, apektado ng matinding ash cloud mula sa pagbuga ng abon ng bulkan sa Chile. 22 flight na ng Qantas Airways ng Australia ang kinansela dahil sa peligrong dala ng ash cloud. Ang Air New Zealand naman bumabiyahe na lang daw sa mas mababang altitude para maiwasan ang makapal na abo. Nagsimula nitong nakaraang linggo ang ash explosion ng bulkan sa Chile at ayon sa mga eksperto ay magtatagal pa ang pagbubuga nito ng abo. Philippine Azkals lumipad na patungong Germany. Ayon sa team captain ng Azkals na si Ali Borromeo, 2 linggo mananatili roon ang koponan para mag-ensayo. Mga kalaban nila sa 5 tune-up games ang iba't ibang football club sa Germany. Bahagi raw ito ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na laban nila ng Sri Lanka para sa qualifiers ng 2014 FIFA World Cup. Amazing Balita! Sa ating amazing balita, lalaking taga Zamboanga del Norte, opisyal ng kinilala ng Guinness World Records bilang world's shortest man. May taas po na 23.5 inches si Junray Balawin. Mas maliit siya kaysa sa dating title holder mula Nepal na may taas na 26 inches. Ibinigay ng mga kinatawan ng Guinness ang titulo kay Junray sa kanyang 18th birthday. 18 pataas ang requirement na edad para sa title holder ng World's Shortest Man. Bagamat walang cash prize, umaasa ang mga kaanak ni Junray na sa pamamagitan ng media exposure, mabibigyan pansin ng medical experts ang growth disorder ni Junray. Showbiz balita na tayo. Narito si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Una sa listahan ng aking unang chika ang ilang Kapuso stars na nagpaningning sa ng Aldao Tamay Balay sa Bukidnon. Kasama ng nakisayang Kapuso hunk na si Dingdong Dantes. Narito po ang ating unang chika. Napuno ng palaro at papremyo ang pagdiriwang ng Adlaw Tamalay Balay. Long hair, kung nakakulot-kulot mo diha. At nagpasaya ng husto sa mga kapuso natin sa Bukidnon ang pagdalo ng ilang Kapuso stars sa selebrasyon. Kabilang dyan ang YouTube sensation at Bubble Gang mainstay na Moymoy Palaboy. I wanna be on the cover of Yes Magazine, smiling next to Ogie and Regine. Kung natawa ang audience kina Moymoy Palaboy, humanga naman sila sa ganda at lamig ng boses ng R&B princess na si Kyla. At kung nabighani ang mga lalaki kay Kyla, sinurpresa naman ang mga babae ng Kapuso hunk na si Dingdong Dantes. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana.
Malaki ang pasasalamat ni Dingdong sa mga taga Bukidnon na mainit na tumangkilik sa katatapos pa lamang na programa niyang I Heart You Pare. Bagamat wala pang kasunod na project si Dingdong, masaya pa rin daw siya dahil personal niyang napapasalamatan ang kanyang mga fans sa pamamagitan ng mga Kapuso Nights at mall shows. Excited ako na meron akong pagkakataon ngayon na pumunta sa mga regional shows. At ito, isa sa mga unang napuntahan ko sa mahabang leg na gagawin itong June tsaka sa July. Mga Kapuso, maghanda na at baka kayo ang susunod na bisitahin ng inyong mga paboritong artista. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Samantala, Hollywood couple na sina Angelina Jolie at Brad Pitt nagbigay ng tulong sa mga sinalanta ng buhawi sa Joplin, Missouri sa Amerika. $500,000 ang ibinigay ng couple sa Community Foundation of the Ozarks na tumutulong sa rehabilitation projects sa lugar. Lumaki si Brad sa Springfield na malapit lang sa Joplin. Kaya naman alam daw ng aktor na kayang buwangon ng mga residente mula sa matinding pagsubok na kinahaharap nila ngayon. Marami pa akong chika for you, so stick around. At ang hirit namin mamaya, 3 bata nawawala matapos mahulog ang sinasakyang tricycle sa ilog sa Kawayan City, Isabela. At while